Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay October 22 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantani Paragiren. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, mandatory face mask hindi pa kailangan ayon sa DOH. Todo balita. Auto sweep, easy trip, isa na lang ayon kay Pangulong Marcos. DPWH nawili sa flood control, napabayaan school buildings. Todo balita. Sa balitang lokal, mga nasa 1,600 barangay health workers ng Malasiki at ilang bayan tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AKAP. Department of Agrarian Reform Region 1 nakatanggap ng 10 national awards. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas Training sisimulan na sa October 27, araw ng Lunes. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Wala pang nakikitang dahilan ng Department of Health o DOH para ipag-utos ang mandatory use ng face mask sa gitna ng pagkakaroon ng flu season dahil naman sa burr months. Ayon kay DOH Assistant Secretary at Spokesperson Dr. Albert Domingo, kabilang sa mga dapat na ikonsidera bago magdesisyon hinggil dito ay ang pagkakaroon ng severe hospitalization at pagdagsa ng mga pasyenteng naa-admit sa intensive care unit o kuya ICU ng mga pagamutan dahil sa sakit. Gayunman sa ngayon ay wala pa naman anya silang nakikitang mga ganitong factor, kaya't wala pang pangangailangan para sa mandatory na paggamit ng face masks. Dagdag pa ni Dr. Domingo, bagamat flu season pa rin sa bansa, wala pa rin namang outbreak ng sakit.
Mas magiging madali na ngayon ang pagbiyahe sa mga expressway sa bansa matapos ilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 1 RFID all tollways sa Calamba City, Laguna kahapon. Sinabi ng Pangulo na isang Radio Frequency Identification o RFID sticker na lamang ang kailangan para sa mga toll expressway sa North Luzon Expressway o kaya NLEX, South Luzon Expressway o SLEX, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX at iba pang expressways sa Luzon. Sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos ang online registration process sa toll collection system interoperability project ng RFID service providers na AutoSweep at EasyTrip. Sa ilalim ng bagong programa, maaring mamili ang motorista ng AutoSweep o EasyTrip para sa gagamiting RFID sa lahat ng tollways. Nawili ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa paggawa ng flood control kaya napabayaan ang pagpapatayo ng mga classroom sa buong bansa. Ito ang sinabi sa ambos interview sa Malacanang kay Department of Education Secretary Sani Angara para sa awarding ng 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Sinabi ni Angara na tila nawili ang DPWH kaya 22 na silid-aralan lang ang naipatayo sa kailangan na 150,000 classrooms sa buong bansa, habang 900 dito ang hindi pa tapos. Nangihinayang naman ang kalihim dahil kailangan ito ng bayan para umunlad at dahil kailangan din ng kabataan ang tamang environment. Dahil dito kaya isinusulong ni Angara na baguhin ang sistema dahil simula noong 2018 tanging ang DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan na gumawa ng DepEd classrooms, kaya balak nilang isama na ang mga lokal na pamahalaan, first class municipalities at maging second class sa paggawa ng mga silid-aralan. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 22 pampasaherong bus bunsod ng iba't ibang uri ng paglabag sa batas trapiko. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, pinadalhan na nila ng notification of suspension at show cause orders ang Elaville Tours, Fuels Incorporated at AMV Travel and Tours Incorporated. Kabuang 17 bus ng Elaville Tours na may biyaheng Bicol-Manila ang sinuspende ng LTFRB, hindi lalagpas sa 30 days, habang 5 bus naman ng AMB Travel and Tours ang sinuspende. Binigyan din ni Mendoza na mga pasahero ang bumubuhay sa mga negosyo ng mga PUBs, kaya nararapat lamang na magsilbi ang ito ng maayos sa mga commuters. Samantala, piniimbestigahan ng isang private citizen, sina First Lady Lisa Araneta Marcos at ang bilyonaryong negosyanteng si Maynard Ngu sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Personal na dinala ni John Santander, isang cultural and peace advocate, ang letter of sentiment sa opisina ng ICI sa Taguig City nitong Martes, October 21. Sa panayam ng media, giit ni Santander na nakababahala na hindi pa rin inimbita ng Commission ng Tech billionaire na singuna umano'y bagman ni Senador Francis G. Escudero base sa testimonya ng isang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee kamakailan. Tinapos na ng Department of Justice o DOJ nitong Martes ang preliminary investigation sa mga reklamong kidnapping with serious illegal detention at multiple murder na inihain ng pamilya ng 34 na missing sabongeros laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang, Gretchen Barreto at 60 iba pang respondents. Sinabi ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na hindi na maghahain ng reply sa mga isinumiting counter affidavit ang mga respondents
ng mga respondents ang mga pamilya ng complainants. Aniguhit na sa 57 respondents ang nagsumite ng kani-kanilang counter affidavits, kabilang sina Atong Ang Barreto, dating National Capital Region Police Office Chief, retired Police General Jonel Istomo. Dagdag pa niya, ireresolba ng panel sa lalong madaling panahon para sa paglalabas ng resolusyon bagamat wala pang petsa kung kailan. Samantala, nananawagan si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na mahadlangan ang di umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya batay sa maraming impormasyon na idinitalya ng isang blogger sa social media. Anya, kung totoo man ito, maituturing na isang duwag na gawain na laban sa diwa ng ating republika at sa dangal ng sambayanang Pilipino. Sinabi pa niya sa impormasyon mula sa blogger na si Pebbles Cunanan, may mga planong ikinasa ang mga taga-suporta ng nakaraang administrasyon na maaring isagawa sa loob ng Oktubre 12 hanggang 31 ngayong taon, partikular sa mga isinasagawang rally. Dagdag pa niya ang sa pagbubunyag ng nasabing blogger na ang pangalan ay Sarah Army na sinasanay umano sa Sorsogon at isang senador umano ang nakakaalam din ng nasabing plano. Sa ating balita, sa ibayong dagat, ipinakita ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya kay Australian Ambassador Kevin Rudd matapos nitong sabing I don't like you either habang magkaharap sila sa White House noong Lunes. Nangyaring insidente sa gitna ng pulong ni Trump kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese at iba pang opisyal upang pagtibayin ang kasunduan sa mga submarine. Nang tanungin sa reporter si Trump tungkol sa manakarang pahayag ni Rudd na bumabati ko sa kanya, tugon ng presidente, maybe he'll like to apologize. Paglingon kay Albanese, biro ni Trump, where is he? Is he still working for you? Itinuro ni Albanese si Rudd na nasa tapat nila, na agad naman nagpaliwanag. That was before I took this position, Mr. President, ngunit pinutol niya siya ni Trump at sinabing, I don't like you either. I don't, and I probably never will. Nagtawaran ng mga opisyal ng dalawang bansa matapos ang komento na tinawag ni Australian Foreign Minister Penny Wong bilang clearly tongue-in-cheek. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Patuloy naman ang pagbibigay ng provincial government ng tulong pinansyal sa mga Pangasinense. Nitong nakaraan, ipinagkaloob sa higit 1,600 na health workers sa mga bayan ng Malasiki, Santa Barbara, Calasiao at napandan ang tulong pinansyal. Ito ay sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pinangunahan ni Governor Ramon Gay III ang pamamahagi ng ayuda kasama sina Vice Governor Mark Lambino, mga opisyal ng lalawigan at lokal na pamahalaan. Kasabay sa programa ang inauguration at turnover ceremony ng bagong gymnasium sa Malasiki National High School na proyekto rin ng pamahalaang panlalawigan. Ito ang pinakamahabang school gymnasium sa 2nd distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Puspusan ng pag-aayos ng gabyon at paglalagay ng sandbag sa nasirang bahagi ng dike sa Barangay San Vicente, Calasiao sa paguguna ng DPWH 4th District Engineering Office. Ang nasirang dike ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga katabing barangay noong nakaraang bagyo. Nagpasalamat naman ang mga residente kay Calasiao Mayor Patrick Agustin sa mabilis at agarang aksyon nito at napawi raw ang kanilang pangamba ang kanilang pangamba kapag may darating na bagyo. Upang mapaigting ang kahusayan sa paglilingkod bayan, matagumpay na idinaos ng Human Resource Management Office ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang isang seminar na pinamagatang Efficiency in Public Service Leading with Impact.
Ang seminar ay pinangunahan ni HRMO Head Nora Safra. Naghatid naman ng pambungad na mensahe si Municipal Administrator Attorney Rodeline Ragini Vidad na nagpaalala sa mga empleyado na ang kahusayan sa trabaho ay direktang nagpapataas ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Naging resource speaker si Cherry Bayuga, Supervising Human Resource Specialist mula sa Civil Service Commission Region 1 na nagbahagi ng mga estratehiya at teknik upang mapabilis ang mga proseso sa opisina nang hindi isinasakripisyo ang kalidad, kabilang sa tinalakay ang paggamit ng teknolohiya, pagpapahusay ng komunikasyon at pagbuo ng sistemang nakatuon sa pangangailangan ng publiko. Samantala, itinampok ng Municipal Tourism Information and Cultural Affairs Office ang talento ng mga lokal na litratista sa photography contest na Talintaw noong October 20 na naglalayong ipakita ang ganda at progreso ng bayan. Iba't ibang estilo ang pinakita ng mga litratista sa landscape, culture at photo o people photography. Nagsilbing hurado ang mga batikang photography artist na sina Rob Cayabyab at Don Lozano Regalado Reyes at ang advisor ng The Reflector na si Adrian Villoso. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang historic first ever Pelico Agrario Student Short Film Festival. Highlight ang inspiring stories ng mga agrarian reform beneficiaries at mga ARB organizations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang entry ng Region 1 na higante mula sa Mariano Marcos State University at ang Addan Tulatna mula naman sa Urdaneta City University, ito ang nakakuha ng 10 national awards at nakakuha ng 17 nominations sa festival. Ang entry na higante ng MMSU, ito ay inspired sa buhay naman ng Ilocos Norte Agrarian Reform Beneficiary at Project Split Farmer Beneficiary na si Imelda Kumahig. Samantalang ang entry ng Urdaneta City University na Addan Tulatna, ito ay istorya naman ng Bantog Samahang Nayong Multipurpose Cooperative na nasa Asingan, Pangasinan. Ito ay nakakuha ng 10 national awards at nakatanggap ng 11 nominations sa ARBO category. Sa siyudad na Alaminos, napuno ng saya at aral ang unang araw ng stress debriefing team building activity ng LGU employees na dadaluhan ng 8 batches ng mga empleyado. Layunin ng programang ito na balansahin ang buhay, pamilya at trabaho habang pinapanatili ang kalusugang psikolohikal at pinagtitibay ang tiwala at pagtutulungan ng bawat participants. Matapos ang mga team building activities, nagkaroon din ng stress debriefing at reflection na nagbigay diin sa halaga ng mental health. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tumataas na ang level ng laro sa Southeast Asian Games kaya't hindi magiging madali para sa Gilas Pilipinas ang pagdepensa sa corona nito. Kaya naman nais ni Gilas Pilipinas coach Norman Black na maagang simulan ang ensayo ng kanyang tropa para masigurong handang-handa ito sa laban. Target ni Black na umpisahan ang pukpukang ensayo sa October 27 para sa nasabing palaro na gaganapin sa Disyembre sa Bangkok, Thailand. May listahan na rin si Black ng mga players na kukunin nito para sa SEA Games. Samantala, hindi maawat ang pag-angat ni Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA rankings matapos muling kumana ng panibagong career high. Mula sa kanyang dating pwesto na number 53, umakyat pa ng isang pwesto si Ayala na kasalukuyan ng nasa number 52 sa WTA live rankings. Sumanyang kabuuan na ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung po matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para Gire. Oras, 5:22 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo
sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita, kasama po Liway Manantani Paragire at Susan Yadaw. Meron lamang po tayong gustong ibahagi. Ito naman po ay sa bayan ng Pusurubio. Meron kasing naka-schedule na serbisyong ang galing para sa alagang pusa at saka aso. Kailan to? Hinahanap ko yung date eh.
Ayun. Ito ay gaganapin sa Posorubio Sports Complex sa October 29. Next week, Wednesday, mga taga Posorubio, Kaaruba, kasi probinsya naman ang magsasagawa nito, kaya palagay ko open din naman ito sa mga taga ibang lugar. So, serbisyong ang galing para sa alagang pusa at aso Veterinary Medical Mission. Posorubio Sports Complex, October 29 mula alas 8 ng umaga. So, ang mga services na dadalhin ng Pangasinan Veterinary Office, castration and spaying, ayan, yung mga alagang aso at pusa nyo, ipa-opera nyo na. Ayan, mahal ito pag sa private. Anti-rabies vaccination, deworming, vitamin supplementation, consultation, information and education campaign. Ayan, October 29, next week, Wednesday. Pag mga ganyan, take advantage po kayo para naman protektado ang inyong maalagang pusa. Ang gastos nyo lang, yung inyong pamasahe papunta dun sa venue. At ulitin din po natin, ito pong advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative, pero yung power service interruption ay schedule ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ay gaganapin sa October 25 sa araw ng Sabado, mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, 2 oras lang. At ang affected areas ay ang buong bayan ng Binmaloy, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mangatarem, Urbistondo. Buo na, bagong updated ng Lunes. Kasi nung isang araw yung binabasa ko, hindi kasama yung ilang barangay ng Posorubio. Pero ngayon, buong Binmalay, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mangatarem, Urbistondo. Ang purpose na activities ayon sa NGCP, sila ay magsasagawa ng line maintenance sa may Labrador San Carlos 69 kV line at saka load shifting ng Sinpelco Lingayen substation at Binmalay substation mula sa NGCP Balingaw substation papunta sa Labrador substation. Sabado po yan, para at least hindi kayo magugulat na sarap-sarap ng tulog nyo biglang iinit o biglang uminit dahil mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Samantala ito naman yung imbitasyon ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan sa gaganaping public hearing sa 23 sa araw ng Huwebes mula alas 8 ng umaga sa Dagupan City People's Astrodome. Ang public hearing, ang pag-uusapan ay ang proposed ordinance prescribing new tricycle fare matrix and regulatory safeguards. Ayan, imbitado po tayo lahat, kaya dapat po kayong pumunta para kung ano man yung mga sentimiento nyo at reaksyon sa nasabing panukalang fare matrix ay maipahayag ninyo. Palagay ko. Bukas yan. Huwebes, anong ba ngayon? Miyerkules. Yes, Miyerkules. Bukas na to. Para naman yung mga matagal na nating hinaing ay maiparinig. Pero pag ganyan kasi hindi naman matatawag lahat, lalo na kung madaming gustong magsalita. Pero importante, maririnig po ninyo, maririnig natin kung ano ang laman ng nasabing proposed ordinance patungkol sa bagong tricycle fare matrix. At ang importante, may action. Yan lang yung natin, yung ikinakatuwa natin, kahit paano, may action. At yung action na yon, simula yon ng pagpapatupad nga ng batas. At sana nga, kung sakaling may pasa, whatever, kasi kahit gawin pa nilang 30, 40 yan, at least alam mo na 40 yan, hindi naman yung abot ng 50. Iano na nila, yung tama lang na hindi naman lugi, kasi sobra naman talaga yung baba naman yung ginawa naman nila na fare matrix, hindi rin yung makatarungan naman. At itaas na nila ng konti. Total, sanay na tayo sa Dagupan sa presyuhan ng tricycle. Itaas na nila ng konti para hindi na sila magreklamo na lugi sila sa gasolina. Although tawag nito, ilang litro? Ang 3 litro ng gasolina pag tricycle. Maghapon na nila yun. Maghapon na nila yun. Kaya nga yung naranasan ko na minsan, long time ago, before pandemic, nag-tricycle ako
from San Carlos City papuntang Dagupan. Medyo early evening na yata yun. Alanganin, kumbaga halos wala ng jeep. Ang ginagawa nila, siguro para iwas na rin ng karnaping. Ang ginagawa pala nila, good for within the city lang yung nilalagay nila. Tapos nung sabi ko, papuntang Dagupan, ma'am, sandali, magkakarga lang ako. Para kaya ng tricycle niya papunta at pabalik sa ano. So, ibig sabihin, at saka konti lang yung nilagay niya. Ang sabi nga nung yung mga nagmumotor, nagta-tricycle, kabisado nila yan, hindi naman kailangan magkarga ka ng napakarami. Sapat na yun para sa maghapon. Kaya hindi po makaturungan na sinasabi nilang tumaas ang gasolina. Mahal ang gasolina. Kasi lahat naman tayo, hindi lang yung mga drivers and operators ang apektado ng pagtaas ng gasolina. Ang mga mananakay din, apektado rin yan. So hindi ibig sabihin na ikaw na tricycle driver, ipapatong mo na, ipapasa mo na lahat ng maghapong panggasolina mo sa isang biyahe o kay isang pasahero. Paano naman yung on the side naman ng pasahero na kailangan din siyang magtipid o kaya limitado rin yung kanyang panggasto. So, give and take dapat, hindi yung one-sided na ang gustong kumita ng one-time, big-time tricycle driver. Na ganun ang nangyayari dito sa Dagupan. Bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag magalit. Kasama na dyan yung mga may franchise, yung lehitimo, may business permit sa Dagupan, at kasama na rin yung mga kolorum. Kung sa gabi, madaling araw, na halos wala namang pumapasada na mayroong franchise, ay welcome naman po sa atin yung mga kolorum. Pero wag naman yung mag-overcharge. Lalo na ang namimiesta sa ganyan, yung mga nasa harap ganun pa rin ba yung nasa harap ng NEPO? Ng mga tricycle. Same pa rin. Meron lang tayong ibang kaibigan doon na, meron ilan doon, mga kaibigan natin, na hindi rin anong tawag nito, hindi na-impluwensyahan ng kanilang mga kasamahan. At saka, yung dito sa harapan, pero ang pinakamatindi, even before, ito yung mga nasa harapan ng terminal ng 5-star at saka Solid North. Hindi na natin isasama yung Victory kasi nasa bandang mayumbo na yung kanilang terminal. Pero pareho pa rin. Din. Pero ang pinakamatindi kasing nakaparada dyan na marami, Solid North, harap ng Solid North at 5-star at harap ng dalawang pila yan, harapan ng SM, Dagupan. May naka-ready tayo doon na interview, iparinig natin. At pag-usapan din natin yon. Although pag-usapan natin muli. Ito yung tungkol dun sa interview natin kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, yung tungkol nga dito sa reapportionment. About reapportionment ang ginamit. I don't know if it is the substitute for redistricting, yung din yun. Of Pangasinan from 6 to 8 districts na. Okay, now question. Napapanahon na ba? At saka bakit lagi na itong pinag-uusapan pero hindi nagmamaterialize? And would it be advantageous? Okay. Una-una, magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Tama po, kamakailan ay may pinasa po na panukala ang ating kagalang-galang na Congressman Robert Raymond Esquimo Estrella ng Abono Party List, kung saan ay nagpro-propose po, what was the term? Reapportionment. First time ko pong narinig yung ganong terminology na ginamit ngayon. Which is, well, actually, reapportionment, redistricting, separation, etc. It's basically all synonymous. Pero para po gamitin lang po natin para for pangmasa po, ay proposal na dagdagan po ang mga distrito ng lalawigan ng Pangasinan. So, historically po, nung ipinasa po ang Local Government Code, naging 6 na po yung distrito natin sa probinsya. And more than 30 years ago, nung naipasa po yan, at hanggang ngayon ay 6 pa rin po ang distrito. Ikukumpara po yan sa ibang lalawigan na kasabayan po nung time na yon. Ang lalawigan po ng Cebu ay napakarami na pong districts, pati mga lone districts ng kabilang mga highly urbanized cities, lalawigan po ng Cavite, nadagdagan na rin po. Pero ang Pangasinan hanggang ngayon, after more than 3 decades, ay 6 pa rin po ang legislative districts.
Population-wise, meron po tayong mahigit 3 milyon na kababayan sa lalawigan ng Pangasinan. So kung sa simpleng mathematics, actually kaya po hanggang 12 yan. Kasi you need a population of 250,000 per legislative district. However, there are certain considerations din po na titignan. If maalala po ninyo, in the early 2000s, nagkaroon na po ng proposal na gawing 7 distrito. I think it was during the time of Governor Agbayani. Kaya lang hindi po yan pumasa for certain concerns of gerrymandering daw sa territory, hindi daw contiguous yung mga kalsada. Kaya over the past 2 decades, pinag-aaralan po. Marami na po tayong nakita mga proposals. Meron po yung gagawin 7, 8, 10, 10, etc. So itong latest po na sinabit po ni Congressman Eski Estrella ay gagawin pong 8 ang mga legislative districts sa Pangasinan. So magre-retain po yung 1st district, pero yung 2, 3, 4, 5, and 6 magkakaroon po ng changes sa composition. Doon po kukunin yung additional na 2 distrito. May mababawas sa 2nd, mababawas sa 3rd, may magagalaw sa 4th, magagalawang 5th at magagalawang 6th. So in effect, magiging 8. Ano po yung wisdom usually kapag nagkakaroon ng redistricting? Unang-una po, base po sa ating mga batas, dapat merong proportionate representation ng ating mga kababayan sa Kongreso. Sabi nga po nila, 250,000 pwede na magkaroon ng sariling congressman. So sa pag-create ng additional legislative districts, we will have additional representation in Congress. That will be at least 2 additional legislators who will represent the people of the province of Pangasinan. Administratively, as far as the provincial government is concerned, wala po siyang direct effect sa administration ng probinsya. Kasi hindi naman po mahihiwalay sa lalawigan ng Pangasinan. Ang syudad po ng Dagupan, which is still an independent component city, administratively, ay hindi naman po under sa lalawigan ng Pangasinan, but it is going to be under the legislative district, being an independent component city. Pero pagdating po sa national, mangyayari po dyan, madadagdagan po tayo ng additional na at least 2 boses na makapagsasabi ko ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano po yung kinakailangan usually para sa redistricting? Siyempre, una ay yung suporta ng ating mga kababayan. At ang may obligasyon po dyan para makuha ang suporta or ang, let me be more pragmatic. Para makuha po yung posisyon ng ating mga kababayan, obligasyon ngayon yan ng ating mga congressman sa existing na 6 na distrito. Sila po ang may obligasyon para pakinggan yung ating mga kababayan kung ano yung kanilang magiging hinanaing or opinyon or suporta or pagtanggi dito sa panukalang ito. Nandyan po sa kanila. Kami po sa probinsya, pakinggan po natin kung ano yung magiging mga rekomendasyon ng ating mga congressman sa mga distrito na yan. Pero overall, tayo ay generally supportive sa ganitong panukala because this will always create additional support, especially from the national government. But as far as pushing for it sa lokal, hindi lang po yan kayang gawin ng mga local officials tulad po ng mayors or mga opisyal ng probinsya. Pero ang talaga magiging main driver dyan ay ang ating mga congressmen sa legislative districts. Sila po yung magtutulak at magprepresenta kung ano yung magiging posisyon, opinyon ng ating mga kababayan sa kanilang mga nasasakupan na distrito. So, mayroon na pong consensus sa... Like I said, kami po sa provincial government, we are always welcome to additional representation in Congress because it will create more opportunities na may buwabang suporta from the national. The more congressmen we have in Congress, the more voices, mas marami pang magtatanggol sa probinsya ng Pangasinan para po sa ating mga kababayan. The more project. But administratively, as far as the province is concerned, it will not affect yung pagpapatakbo po ng probinsya kasi hindi po naman po maapektuhan yung administrative jurisdiction and management ng provincial government. Ang major po na makakapekto dito ay kung ano yung mga additional na benepisyo na may bababa ng kanya-kanyang congressman. Dahil dumami na po sila, posibleng mas marami po boses na makakapanghingi mula sa national, pababa po ng probinsya. Kailangan ng support ng province para ma-approve? Definitely, kailangan po ng suporta ng buong lalawigan. Not just the local officials, not just the provincial officials, pero suporta po ng ating mga kababayan din po yan. So, obligasyon po ng mga congressman na kunin kung ano yung magiging sentimiento ng kada distrito.
As far as the provincial government is concerned, wala naman po kaming formal na partisipasyon dyan. Maybe pwede po tayo magkaroon ng public consultations para makuha rin ng sentimiento at iakyat po namin sa Kongreso kung ano yung sentimiento ng probinsya. Pero in the strictest sense, wala po kaming kakayanan to stop it or push for it because that is a legislative function like under Congress. Hindi na kailangan provincial resolution. Makakatulong po siguro para sa pagpinag-aralan po nila yung mga proposal kung ano yung magiging sentimiento ng probinsya. Kasi sabi ko nga po, kailangan din po marinig o mapakinggan kung ano yung general sentiment ng buong lalawigan. Not just the local officials but also the general population. If I remember right, sir, ang nag-umpisa nito during the time of Victor Albayani. Yun nga po, yun binanggit ko as early, I think, mid-2000s there's a proposal pero hindi po siya na-push because of certain mapping issues. Parang may gerrymandering yatang nangyayari kaya hindi contiguous yung mga koneksyon ng mga bayan. So, hindi din siya nag-prosper. Pero tingin ko naman, after 20 years or so, 15-20 years, mas napag-aralan na, mas marami na pong kalsada sa ating probinsya, definitely mas marami po ang population po natin. Mas nabalanse na at may maganda na pong proposal para po dito. So basically, sir, ang So yan po mga kaibigan, si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino patungkol nga sa redistricting. Pero yung term na ginamit ngayon ay reapportionment ng lalawigan ng Pangasinan from the kasalukuyan, from the present 6 na distrito into 8 na distrito. So may mga merong mga naglabas na at nakita natin yung mga comments, karamihan negative. Ayan. So banggitin natin uli kung paano yung reapportionment na ginawa nila. So first district, Bulinaw, Anda, Bani, Agno, Burgos, Infanta, Dasol, Alaminos City, Sual, and Mabini. Sa second district, Labrador, Bugalyon, Lingayen, Aguilar, Mga Taram, and Bimaloy. Ano na nawala dito? Basista. Second district, Basista. 2, 4, 6. Sa third district, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, and San Carlos City. Ayan. Ang nadagdag naman dito ay ang natagdag ang Mapandan sa third district at nawala ang Bayangbang. Sa 4th district naman, Dagupan City, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, nawala si Manawag. Sa 5th district naman, eto na, yung medyo mahirapan na tayo hanapin dito kung sinong nawala at nadagdag. Sison, Pusurubio, Lawak, Binalona, Urdaneta City at Manawag. Nadagdag si Manawag. Sa 5th. Sa 6th district naman, San Manuel, San Quintin, Umingan, Tayug, Natividad, and San Nicolas. So, as is sila magkakasama. Pero nawala si Rosales, Asingan, Villasis, Santa Maria, Balungao at nilagay niya sila sa 7th district kasama si Santo Tomas na galing ng 5th district. At ang 8th district naman galing ng 3rd district si Bayangbang at 5th ba si Orbistondo? 5th si Orbistondo, si Basista 2nd district, di ba? So doon sa 8th district doon maraming inilagay doon ang Bayangbang, Basista. Pero ang Bautista at saka ayun sa bagay bago sila lahat doon kasi 8th district. Bautista, Bayangbang, Orbistondo, Basista at saka Alcala. So yung yung mga comments ng mga netizens kasi nga sinasabi kailangan din na makuha rin yung sentimiento ng ating mga kababayan. Mukhang parang wrong timing. Kasi negative nga yung comments kasi nga di ba nga parang under fire ang ating mga kongresista dito nga sa yung nagaganap nga na scam. Ito nga yung flood control scam o yung ito nga problema ngayon sa flood control anomaly o scandal o corruption. Negative ang comments natin mga kababayan kasi nga sabi parang ayan magdadagdag na naman daw ng mga buhaya sa sa Congress. Maganda yung purpose pero karamihan yung nakita nating mga mga comments ay negative. Parang wrong timing dahil nga dito nga sa corruption issue. Kaya lang with the timing kasi kailan ang right timing. Kasi yung situation kasi biglang nagbabamay. Pero ito yung pinaka-wrong timing. Ito yung pinaka-wrong timing. Kasi nga, mas timing sana noon o siguro palipasin muna. Sa akin sa tingin ko. Tapos
Congressman Esquimo, kakaupo lang niya eh. Oo. Tapos yung kaagad yung kanyang yung kaagad yung kanyang panukala. Yun yung nakikita nating comment ng ating mga kababayan. Kakaupo lang niya yung kaagad yung kanyang bill. Sana sabi nga, inuna muna sana whatever makakabuti sa mga magsasaka, since yun naman yung kanyang anong tawag nito? Yun yung kanyang constituency ng abono. Yan, yung party list nga siya party list nga siya para sa mga farmers. So yun yung hinahanap nila, at yung dagdag sweldo na naman, dagdag bayad na naman, yung dagdag pasweldo na naman mula sa taxpayers money. Ito nga kasi parang nabuksan yung isip natin mga kababayan dito nga sa corruption issue. Pero sabi mo nga is kailan when is the right timing? Kasi kung every time na ipipresent yung itong redistricting ay wrong timing, walang right timing mangyayari. Pero ito yung pinaka-wrong timing na magagawa nila kung sakasakali. Para sa akin, even before, nung prinisent yan, no ako sa gawing dalawang lalawigan ang Pangasinan. Talagang hatiin. No na yun, hahatiin. Pangasinan 1 and Pangasinan 2, kung ano man yung papangalan nila. Pero ako, ever since naman, okay ako. Yes, ako sa redistricting. Yung dito sa bago, ang comment ko lang dyan, yung numbering. Kasi yung 8 district nasa gitna. Hindi ba pwedeng yung 8 district ay yung as is, yung kung ano yung nasa dulo, from western to eastern. Sila yung pero yun po, yung kasi parang humugot sila sa second, sa third, at sa yan talaga yung problema na nila ever since kung paano yung yung hatian. So parang talagang diyan sila mahirapan. Kumbaga yung geographical location nila, parang mahirap nilang buuin. Kasi yung sa iba't ibang distrito sa Pangasinan, meron talagang yung malaki na bayan o lungsod, may maliliit. Like first district, ang pinakamalaki talaga niyan is Alaminos, no? Pero hindi naman siya ganun kalaki. Sa population wise, yan. Sa second district, ang malaki lang sa Alaminos is yung kanyang land area. Sa second district, yan, ang first district, maliliit yung mga bayan, pero yung land area, at saka mga bundok, yan ang marami. Sa second district, ang malaki dyan ay mga tarim. And I think Lingayen. Sa third district, 3 yung malalaki. Land area and population, and voting population. San Carlos City, Malasiki, at saka Bayambang. Sa fourth district, ang malaki dyan, pinakamalaking voting population actually sa buong Pangasinan, Dagupan City. And then sa fifth, anong pinakamalaki dyan? Urdaneta. And then sa 6, Umingan. With regards to land area. Sa first, ang malaki dyan, Bulinaw. Population, yung voting population. Oo, parang hindi sila nakakalayo ng Alaminos City. Kaya nga yung Santiago Island, gusto na rin nilang ihiwalay at gawin siyang isang bayan din. Kasi ang Santiago Island, ito ay composition ng ilang barangay? 7 barangays. Ayan, 7 barangays. At meron na siyang, yung mga kalsada doon ay matagal na pong naayos na highway. Ang laki niya, ang lapad niya, at ang pamilya ni na former congressman ngayon ay balik na mayor ng Bulinaw, Mayor Boying Celeste. Sila ay noon pa nakapag-donate sila ng mga lupa na pwedeng pagtayuan ng munisipyo. Meron na rin silang cemetery, meron silang sariling mga simbahan. Kumbaga, ang kulang na lang munisipyo. Munisipyo at saka plaza, parang gano'n. Pero may dinonate na rin para sa plaza. Kaya lang yung kung na-construct na, yun yung hindi natin alam. Pero yun nga, hindi pa rin yun, hindi gano'n kadali. Kaya nga itong redistricting na to, yun nga sinasabi, kung may pasa to, well and good, maganda nga para sa lalawigan ng Pangasinan. Pero ang punto ko nga rito, ang pinag-usapan natin dito, kung ano yung comment ng ating mga kababayan, at yun nga, syempre, kinakailangan nila umikot. Although yung kumisa naman kasi yung netizen, hindi naman nun binubuo, hindi naman yun kinakatawan ang buong sentimiento ng lalawigan. So abangan natin kung ano yung kahihinatnan nitong House Bill na to, kasi nga nagkakagulo pa yung ating mga kongresista
diyan sa Kongreso at yung mga at yung mga senador kung nagkasalukuyan pa silang nagbabangayan, di natin alam kung anong mangyayari sa kanila. Ayan. Pero speaking about hiwalay ang sa hiwalayan, successful na at ipinatupad na yung paghihiwalay and stand-alone ng Dagupan City Police, PNP. So ito na po ay isang police office at nung Lunes nagkaroon ng turnover ceremony mula sa pinakahuling Chief of Police, mula sa Dagupan City Police Station, Chief of Police, papunta sa Dagupan City Police Office, City Director. So ang Police City Director ng Dagupan ay si Police Colonel Orly Pagaduan. Ayan, officer in charge, pansamantala, pero in a few months mag-confirm na yan as City Director. Ang swerte din niya, no? Oo. Tapos, ayan, may message ako ng ating kaibigan kahapon. Siya ang designated as Information Officer in PCR, si Lieutenant Colonel Roderick Gonzales. Naging hepe siya ng Santa Barbara at pinakahuli niya dito sa Pangasinan ay bilang hepe ng Lingayen. So, siya yung PCR. At maraming mabubuong mga dito ngayon. Magkakaroon, mayroon ng mga pangalan, sabi niya, 6 na police chief. Kasi magkakaroon ng yung mga PCPs, Police Community Precincts, ay magiging police station yun. Yan. Wala pa man yung physical na building kasi kailangan mag-construct, pero magkakaroon ng mga police commanders sa 6. At sabi niya, magiging from 200 plus na police ng Dagupan, magiging as a police provincial city office, magiging nasa more or less 800. Sabi ko, galing parang invasion ng police. Everywhere makikita mo may police. Which is good naman, di ba? Kasi police office na po yan. So, sabi ko, wala nang magiging rason na wala silang makikitang police. O kaya, wala silang mapagsumbungan dahil everywhere Pero kailan? Umpisahan na. Ayan, kasi anong tawag nito? Kota-kota. Kailangan hiring. Recruitment. Plus, syempre yan, dahil anong buwan ba inilabas ng National Police Commission o NAPOLCOM yung upgrade ng kasama ang Dagupan at saka Pangasinan Police Provincial Office, yung upgrading ng category. So, by 2026, maisasama na yung sa budget ng PNP yung mga gagamitin para sa improvement, upgrading, at yung mga kailangan ng Dagupan City Police Office. Ayan, pasalamatan natin ang Lim family dahil doon sa term nila, doon ang umpisa. Sinimulan yan. Actually, yung sabi nga ni Colonel Sunny Bersosa, itong police station ngayon, yung construction niya, yung itsura nung police station, inihanda na niya talaga para sa pagiging isang police office. Ayan. At syempre hindi naman niya inasana siya na magiging police office dahil gano'n naman talaga katagal. Pero sino na ba yung mga inabangan natin na inakala natin na ma-implement na noon nag-umpisa yan panahon sa matatandaan ko, panahon ni the late Mayor Benjamin Lim. Pero yung hinihintay natin, akala natin ma-implement na noon pero hindi pa rin. Si Abubakar ba yan? Abubakar. Mangelen. Pero in that time kasi sinulong din yun na yung resolution ni Councilor Manang Celia Lim. So, nag-umpisa yan, panahon nga ni the late Mayor Benjamin Lim, ang police station pa noon ay nasa Perez Public Market area. Ang hepe that time ay si retired General Noli Talino. Pero yung panahon na ni Mayor Brian. Former Mayor Brian Lim, ang hepe ay si Colonel Abubakar Mangelen. Ayan, at nagpasa na nga ng resolution ba? Si Manang Celia, ito nga yung pag-support nga nila sa pagiging isang pagsusulong para maging isang police office na itong police station ngayon. And finally, nung nga this year, ayan, naglabas na nga ng resolution ba ang tawag, naglabas ang National Police Commission na yung upgrade hindi lang ng Dagupan PNP, kundi Pangasinan PNP at meron mang ilang police provincial offices into a higher level at yung ito nga
upgrading ng Dagupan City Police Station into Dagupan City Police Office. Ayan, hindi na mahirapan yung ating mga kababayan. Yung pinakamalapit dati na police community precinct sa inyong lugar, isa na siyang police station. So just imagine, meron ng police chief na nandun. Oo, at saka marami siyang, at magkakaroon ng sariling syempre SWAT. Oo. Hindi na siya katulad ng dati na kapag yung medyo malaking problema, papupuntahin pa kayo dito sa main police station. Ngayon, doon na mismo re-resolbahin kung whatever problem na idudulog ninyo sa inyong mga police stations. Sabi nga ni Lieutenant Colonel Gonzales kahapon, just imagine, isang police station, meron siyang minimum 30 na police personnel. O kung yung dyan sa dating PCP nyo, ilan lang yung police, meron na siyang minimum na 30. Ay anywhere, everywhere, may makikita kayong police. So sa loob ng Dagupan City, kung 6 yung police stations, police stations, 6 din ang chiefs of police dito sa Dagupan City. So kumbaga sa anong kaya tawag nila doon? District by district? Yung maging kasi 6 yan eh. Parang ibabase na rin nila doon sa yung clustering ng PCPs. Kasi yung PCPs kasi clustered yan yung nasasakupan niya. Ang alam ko lang, meron isa sa Bulusan, meron isa sa Arellano, meron isa sa Lucaw, sa Mayombo. 4, nasa Kundaligan. 5, nasa Island Barangays. Ayun, nabuo rin. Ang lang dyan, kung saang barangay, sa Island Barangays ilalagay. Kasi meron yung dalawang nakahiwalay na isla talaga. Lumboy at saka sa Lapingaw. Pero at least malapit na sila. Hindi na sila kailangan tumawid pa ng dagat para, at saka hindi na kailangan pang pumila na matagal o maghintay ng matagal. Lalo na kung kukuha kayo ng police clearance, ayan, mas malapit na sa police station nyo. Dito sa Pangasinan, 2 na ang provincial director. Oo. Police director. Provincial director and the city director. At ang Dagupan City Police Office, direkta ang reporting niya sa Police Regional Office 1. So, realization ito ng matagal ng pangarap at kagustuhan ng Dagupan na siya ay maging stand-alone na opisina. So, ang Pangasinan magkakaroon siya ng 50 lahat na chiefs of police. Kasi 44 sa mga Hindi lang. 47 plus 6. At 44 ako ng 44? Towns. Ay, kasi towns yun. 47 police stations plus 6 equals 53. Very good. Plus 2 direktor. Ayan. Pero yun, paubos ng oras natin. At ubos na nga. Pero, i-advise ko ulit yung aking email. Kung meron man po kayong matanggap, baka mamaya may utang laditan, whatever, kung ano man yun, o humihingi ng tulong, ayan, na-hack. Ganun pala yung ma-hack ang hindi mo na talaga siya ma-open at matitrace mo siya na meron iba na gumagamit. Ayan. So, ang sabi nga, ang gumagamit ngayon ng hawak niyang gadget ay Xiaomi. Meron ba Xiaomi pala na cellphone? Ayun. Pero mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama. Sa technical side, si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman, si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. WIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng